Gandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Richard Cos at shout out Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3146 hanggang 3150. Kung ito ay pamamaraan ni Nanggang Bolang, kung gayon ang pagkabuhay na maguli mula sa kamatayan, ni Han Tianyang ay mauunawaan. Sa paraan niya, napakadaling itago ang katotohanan. Ngunit ang sinabi niya sa Aaron ay tila napakahalaga upang makita ang hitsura ni Han Tianyang, na pumukaw din sa pagkamausisan ni Nanggang Chenkyo. Anong sabi mo? Tanong ni Nanggang Chenkyo. Takot. Hindi napigilan ni Han Tianyang ang pagtawa. Nagawa niyang sabihin kay Nanggang Chenkyo ang dalawang salitang ito, at ang pamilyang Han ang gumawa nito. Dahil dito, ipinagmamalaki ni Han Tianyang. Natatakot siya sa 3,000. Walang Nanggang Chenkyo na mariing umiling at sinabing, paano ito? Nanggang Bolang, paano siya matatakot sa isang maliit na batang lalaki? Sa isip ni Nanggang Chenkyo, palagi niyang itinuring na basura ang Aaron. Kahit na ang Aaron ay gumawa ng magagandang tagumpay, ayaw pa rin niyang aminin ito. Kaya naman, in her opinion, it is absolutely impossible. Kung hindi, bakit niya ako binitawan ng walang dahilan? Nagkamali si Nanggang Chenkyo. Kahit ayaw mong aminin, nangyari na. Maihahambing ba ang kakayahan ni Han Jun sa Aaron? Mahinang sabi ni Han Tianyang. Walang pagkiling si Han Tianyang laban sa dalawang apo na ito, ngunit dahil sa ugali ni Nanggang Chenkyo, kailangan niyang isipin si Han Jun, kung hindi dahil sa kanyang sweet. Mga salita na nagpapahina kay Nanggang Chenkyo, mababawasan ba ang pamilyang Han sa kasalukuyang sitwasyon na? Nagngangalit ang mga ngipin ni Nanggang Chenkyo, mali paano siya magkakamali. Sa kanyang palagay, ang lahat ng mayroon ngayon kay Han Sanchen ay isa lamang peke, sa malaot madali, ipapakita niya ang kanyang pagiging mapag-aksaya. Tuldok, ang kanyang sariling ideya. Tandang pananong, ang Wuji Summit ay isang kompetisyon ng mga kamao at paa. Ang nagwagi ay ang hari, at ito ay swerte din. Panipi. Ang pangungusap na ito ay hindi nagawang pabulaanan si Nanggang Chenkyo. Lihim na nilikha ng Aaron ang Feng Chen, na ikinagulat ng lahat. Kahit na ayaw aminin ni Nanggang Chenkyo, kailangan niyang humanga sa lungsod ng Aaron. Tungkol sa Wuji Summit, ito ay higit pa mula sa abot ng kamay ni Han Jun. Sa katunayan, napakalinaw mo sa iyong puso, at nakilala mo ang iyong pagkakamali, ngunit ayaw mong aminin ito ni Nanggang Chenkyo. Dahil hindi niya kayang pabulaanan, at wala siyang karapatang pilitin si Han Tianyang na bawiin ang mga salitang ito. Ngayong bumalik na si Han Tianyang, wala na ang pagkakakilanlan ni Nanggang Chenkyo bilang taong may kapangyarihan, at mayroon pa rin siyang kaalaman sa sarili. Now that you're back, Han family, I will give it back to you. Everything has nothing to do with me, mahinang sabi ni Nanggang Chenkyo. Mahalaga at makabuluhan pa rin ba ang pamilyang Han? Umiling si Han Tianyang at sinabing bagamat nakabalik na siya, hindi ibig sabihin na balak niyang bumalik. Para kay Han Tianyang, mas handa siyang panoorin ang pagbuo ng Aaron sa likod ng mga eksena. Gusto niyang makita kung gaano kataas ang Aaron. Para naman sa pamilyang Han, sila ay si Nanggang Bolang. Mga puppet lang sila. Gusto mong isuko ang pamilya Han. Sumimangot si Nanggang Chenkyo. 3,000, may pakinabang pa ba ang pamilyang Han? Sinabi ni Han Tianyang sa natural na paraan. Very reasonable din ang sinabi niya. Ang mga tagumpay ng Aaron ay umalis na ngayon sa pamilyang Han ng 10 bloke, at ang pamilyang Han ay walang kabuluhan. Hindi mo magagawa iyon.
Nangang Chenkyo ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at tinitigan si Han Tianyang, na nagsasabing, lahat ng ito ay ibinigay sa iyo ni Nangang Bolang, hindi dahil ikaw ay kwalipikadong sumuko kung gusto mo. Ngumiti si Han Tianyang. Matapos ang napakaraming taon, talagang naiintindihan niya kung ano ang gustong gawin ni Nangang Chenkyo, ngunit ang lahat ng ito ay pagnanasa lamang. Paano haharapin ng pamilyang Han si Nangang Bolang? Bakit siya naghiganti sa pamilya Nangang kasama ng pamilyang Han? Hindi mo ba nakakalimutan ang sinabi ko sa iyo? Si Nangang Bolang ay takot sa 3,000. How dare he treat me? At kung gusto mong maghiganti kay Nangang Bolang, walang pagkakataon na samantalahin ang pamilya Han. Ito ay 3,000 yuan. Siguro makakatulong ito sa iyo na gawin iyon. Nakangiting sabi ni Han Tianyang, malinaw ang pananalitang ito, ngunit ito ang pinakamalaking insulto kay Nangang Chenkyo. Hayaan siyang hamakin ang mga tao, paghihiganti para sa kanya, ito ang hubad na kahihiyan. Napakablo ng mukha ni Nangang Chenkyo. Napakalaking kahihiyan na hilingin sa Aaron na ipaghiganti siya. Mas gugustuhin niyang hindi, kung tutuusin, walang kabuluhan na patunayan mo ang iyong sarili sa pamilya Nangang. Sa tingin mo ba naaalala ka pa rin ng mga taong iyon? Nagpatuloy si Han Tianyang. Bilang isang sangla ng pamilya Nangang, siya ay orihinal na isang mababang buhay ng pamilya Nangang. Pagkatapos umalis sa pamilya, walang makakaalala sa kanya. Sa makatuwid, sa pananaw ni Han Tianyang, walang saysay ang unilateral na pagtatangka ni Nangang Chenkyo na patunayan ang kanyang sarili. I just want them to remember me. I want them to understand that anyone who meets me has to pay a price. Galit na sabi ni Nangang Chenkyo. Isang kaila-hilakbot na bagay na pumunta sa tuktok ng sungay ng toro. Ito ay magiging mas kakilakilabot para sa isang babae na pumunta sa tuktok ng sungay ng toro. Ang pagtitiis ni Nangang Chenkyo ay ilang dekada na. Maaari itong isipin na siya ay may maraming puot sa kanyang puso. Sa kasamaang palad, ang kanyang kakayahan ay hindi sapat para gawin niya ito ay isang biro, at paano mo sila mababayaran para dito? Malumanay na sabi ni Han Tianyang. Ang pangungusap na ito ay halos magpabuga kay Nangang Chenkyo ng isang subo ng lumang dugo, tingnan mo ang pamilyang Han ngayon. Ito ang iyong obra maestra. Wala ka bang malinaw na pangunawa sa iyong kakayahan? Patuloy ni Han Tianyang. Nataman ng malakas si Nangang Chenkyo at bumagsak sa lupa. Kaugnay nito, pinili ni Han Tianyang na pumikit at sinabing, Aaron ang babalik para sa hapunan ngayon. Kung handa kang maglingkod, mas mabuting alisin mo ang iyong galit. Kung ayaw mo, walang pipilitin ikaw. Lola, anong qualification ang kailangan niya para makabalik? Hindi na ito ang kanyang tahanan. Naramdaman ni Han Jun na seryosong banta ang kanyang posisyon, at si Nangang Chenkyo lang ang makakapigil dito, kaya paalalahanan niya si Nangang Chenkyo sa mahinang boses. Ngunit ngayon Nangang Chenkyo, anong kwalifikasyon ang hindi makakabalik sa Aaron? Pagkatapos bumalik ni Han Tianyang, siya ay nasa bahay ni Han at walang karapatan, Junior, wala na si Lola sa pamilyang ito, umiling si Nangang Chenkyo na may malungkot na ngiti. Si Han Jun ay naiinip na marinig ito. Sinasabi ba niya na Aaron ang papalit sa kanya sa hinaharap? Ito ay isang bagay na hindi matanggap ni Han Jun. Mula sa maliit hanggang sa malaki, si Han Jun ay palaging nakahihigit sa Aaron. Hindi niya matanggap ang pagkakapantay-pantay sa pagitan ng Aaron at ng kanyang sarili. Kaya't nang mapagtanto niya na ang kanyang katayuan sa pamilya ni Han ay maaaring hindi kasing ganda ng Aaron sa hinaharap, si Han Jun ay nagkaroon ng matinding pagtutol sa kanyang puso. Hindi niya kinaya na mas mataas ang kapatid niya. Ngunit sa kakayahan ni Han Jun, wala siyang magagawa ng mag-isa, kaya't si Nangang Chenkyo lamang ang may lalagay niya sa kanyang pag-asa. Pagkatapos ng lahat, mula sa maliit hanggang sa malaki, lahat ng kanyang kataasan sa harap ng Aaron ay pinagkalooban ni Nangang Chenkyo. Ngunit ngayon, dahil sa pagbabalik ni Han Tianyang, hindi na maaaring maging master si Nangang Chenkyo, at wala na siyang solidong backstage na maaasahan. Bakit hindi namatay si Lolo? Sabi ni Han Jun na may pagngangalit, sa oras na ito, umaasa pa siyang namatay na talaga si Han Tianyang. Hanggat hindi nakabalik si Han Tianyang, ang pamilyang Han ang may huling say sa Nangang, at hindi maaapektuhan ang kanyang katayuan. Alam ni Nangang Chenkyo ang ibig sabihin ni Han Jun sa pagsasabi nito, at hindi niya matanggap ang pagbabalik ni Han Tianyang.
Pagkatapos ng lahat, si Nangong Chenkyo, na nakabisado ang kapangyarihan, ay nabighani sa pakiramdam na ito. Ngayon ay biglang nawala ang lahat, na isa ring napakaseryosong dagok sa kanya. Junner, gusto kong humingi ka ng tawad kay Aaron. Biglang sabi ni Nangong Chenkyo. Nagbago ang mukha ni Hanjun. Paano posible na humingi ng tawad sa Aaron? Ito ay isang bagay na hindi naisip ni Hanjun, at hinding-hindi niya ito gagawin. Lola, bakit ako hihingi ng tawad sa kanya? Hindi ako papayag. Hindi nag-atubiling tumanggi si Hanjun, dignidad, mukha, ito ang dahilan kung bakit hindi siya makayuko sa harap ng Aaron. Seryoso ang hitsura ni Nangong Chenkyo at sinabing, sa pamamagitan lamang ng paghingi ng tawad sa kanya maaari kang magkaroon ng pagkakataong maghayganti. Kailangan mong maging matyaga tulad niya at maghintay para sa pagkakataon ng akumulasyon. Kahit anong gawin ni Nangong Chenkyo, hindi niya ito mababago. Sa makatuwid, kailangan niyang maghanap ng ibang paraan upang makahanap ng iba pang mga pagkakataon para kay Hanjun. Sa opinyon ni Nangong Chenkyo, ito ang pinakamahusay na paraan upang maging matyaga at bigyan ng nakamamatay na suntok si Aaron pagkatapos ng kanyang kamatayan. Kung hindi, sa kakayahan ni Hanjun, paano siya haharapin ni Aaron? Kung pipiliin ni Hanjun na harapin ang Aaron sa oras na ito, si Hanjun ang matatalo. May problema, kahit na ayaw aminin ni Nangong Chenkyo, ito ay isang katotohanan, ibig sabihin, ang kakayahan ni Hanjun ay hindi kasing husay ng Aaron's. Lola, gusto mo bang hayaan akong pumunta sa paraan ng Aaron dati? Tanong ni Hanjun. Tumanggo si Nangong Chenkyo at sinabing, oo, hanggat nagpapanggap ka na may magandang relasyon sa kanya, magagamit mo ang kanyang pagkakakilanlan para gumawa ng higit pang mga bagay at makaipon ng sarili mong lakas. Kapag nakaya mong makipagkompetensya sa kanya, magagawa mo solusyonan mo siya. Naiintindihan pa rin ni Hanjun ang katotohanang ito, ngunit hindi niya ito mapalampas kapag iniyuko niya ang kanyang ulo at inamin ang kanyang pagkakamali. Paano niya matatanggap ang mababang boses kung sanay na siya sa pagiging high-spirited sa harap ng Aaron? May iba akong paraan, sabi ni Hanjun. Napakunot ng noo si Nangong Chenkyo. Kahit siya ay hindi makaisip ng mas magandang paraan. Paano ito magagawa ni Hanjun? Anong magagawa ko? Tanong ni Nangong Chenkyo. Huminga ng malalim si Hanjun. Ang kanyang ekspresyon ay naging napakasama. Sinabi, patayin si Han Tianyang, hanggat siya ay namatay, ang Aaron ay hindi kwalipikadong bumalik sa pamilyang Han. Hindi inaasahan ni Nangong Chenkyo na talagang nagkaroon ng lakas ng loob si Hanjun na isipin ang ganitong bagay, ngunit pagkatapos na patayin si Han Tianyang, sino ang makakapagligtas sa desperadong pamilyang Han? At ang pagpatay sa Aaron ay hindi isang madaling bagay sa sarili nito. Nasa kanya ang personal na proteksyon ni Hanjun. Hindi ito kayang gawin ng mga ordinaryong tao. Sayang lang nawala ang lalaki ng walang dahilan, kung hindi, mahahanap natin siya para makipagtulungan sa usaping ito. Sabi ni Nangong Chenkyo. Ang taong tinutukoy ni Nangong Chenkyo ay si Tingun. Siya at si Tingun ay nagtulungan upang harapin ang Aaron, ngunit ang pagsiklab ng insidente ng pamilyang Wang ay hindi kumalat sa patio sa dingding ng villa ng pamilya Wang. Sa makatuwid, hindi alam ni Nangong Chenkyo na bumalik si Tingun sa Republic of Po, at batay sa kanyang takot sa Aaron, handa siyang nakawin ang mga confidential na dokumento ng organisasyon. Kung alam ni Nangong Chenkyo ang pagkabigla ni Aaron kay Tingun, agad niyang aayusin si Hanjun. Si Hanjun ay hindi kwalipikadong patayin si Han Tianyang at harapin ang Aaron. Lola, susubukan kong lutisin ang problemang ito, ngunit ito ay ganap na imposible para aminin ko ang aking pagkakamali sa Aaron. Mariing sinabi ni Hanjun, tingnan ang kanyang saloobin, halatang napagpasyahan niya ang lahat. Ito ang unang pagkakataon na nagdesisyon si Hanjun. Malayo sa pagiging katawa-tawa, pakiramdam ni Nangong Chenkyo na si Hanjun ay nagmature at lumaki, at sa wakas ay may sariling ideya. Kaya, tumanggo siya at sinabing, kung mayroon mang magagawa si Lola para sa iyo, buksan mo lang ang iyong bibig. Bagamat nawalan ako ng karapatan sa pamilyang Han, gagawin ko ang lahat para tulungan ka. Hindi sumipot sina Nangong Chenkyo at Hanjun para sa reunion dinner ng pamilya Han ng gabing iyon. Para sa sitwasyong ito, maliban sa medyo hindi komportable si Han Cheng, walang naramdaman ang ibang tao.
Hindi iniisip ni Han Tianyang na problema ang hindi pagpapakita nila ni Han, dahil hindi harmonious ang relasyon nila ni Aaron. Kung gagawin nila, ito ay mapapahiya sa kanila sa hapagkainan. Para naman sa Aaron at Shijing, sa tingin nila ay wala silang problema. Ang Aaron ay isang transparent na tao sa harap ng Nangong Chenkyo. Binubuli siya ni Han Jun noong bata pa siya. Hindi pa siya nakakakain sa iisang mesa. Kung bigla siyang hihilingin na kumain kasama ang 2 taong ito, hindi sanay ang Aaron. Para kay Shijing, siya ay inapi ni Nangong Chenkyo sa loob ng maraming taon. Ngayon ay makakahinga na siya. Siyempre, ayaw niyang makita si Nangong Chenkyo. Lolo, pinahirapan kita. 3,000 binanggit ni Han ang tasa ng alak, sabi kay Han Tianyang. Nanliit ang mga mata ni Han Tianyang sa pagtawa. Nakakapagod talaga ang paglalakbay na ito sa gitna ng mundo, ngunit isang magandang bagay para mabuhay si Han Tianyang. Ang pinakamahalaga ay ang dahilan kung bakit siya makakaligtas ay Aaron. Ito ang ikinatutuwa ni Han Tianyang paano siya hindi magiging masaya kapag siya ay may anak na lalaki. Salamat sa iyo, kung hindi dahil sa iyo, imposibleng makapasok sa lupa, at lumabas ng buhay. Nakangiting sabi ni Han Tianyang. Ayon sa dahilan, si Shijing lang ang hindi alam kung ano ang nangyayari, ngunit sa harap ni Han Tianyang, hindi na siya naglakas loob na magtanong pa, kaya't pansamantala niyang ilagay ang mga tanong sa kanyang puso. Lolo, ngayong nakabalik ka na, maaari mo akong tanungin kung anong uri ng tulong ang kailangan ng pamilyang Han. Hanggat kaya ko, hindi ko ito pipaikit. Sinabi ni Aaron na para sa kanya, si Han Tianyang lamang ang tunay na kamag-anak sa pamilyang Han, kaya kapag bumalik si Han Tianyang, Aaron ang makakatugon sa lahat ng kanyang pangangailangan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!